Welcome to ITCPH Pigcast, your monthly dose of knowledge in pig husbandry. Don't forget to hit the subscribe, like, and follow buttons so you'll never miss our program. Now, let's dive right into today's episode. Magandang araw mga kapigi! Ako pong muli si Jaisal Bihis, your ITCPH Pigcaster. And here's our 7th episode of the ITCPH Pigcast. So nung nakaraang episode, tinalakay natin or napag-usapan natin ang selection of breeder. At kung hindi nyo pa ulit napapanood ang mga episode or previous episode ng aming ITCPH Pigcast, please visit our Facebook page, International Training Center on Pig Husbandry, and also our YouTube account and Spotify account. Kung merong selection of breeders sa farm, darating naman tayo sa tinatawag na kaling. Please welcome Miss Ami G. Igia. Magandang hapon po muli, I'm back, and magandang pag-usapan nga ang tungkol sa kaling. After ng selection, meron din talaga kaling. Ano po ba yung tinatawag na kaling po, Ma'am Ami? Okay, ano nga ba yung kaling? Ito yung pagtatanggal ng mga unwanted pigs o animals dun sa farm. Kumbaga, hindi na natin sila gusto kasi nakaka-apekto na sila sa performance ng farm and also mas nakaka-apekto sa kikitain ng ating mag-aalaga ng baboy. So, kailan po ba nagsasagawa ng kaling po sa ating mga baboy? Okay, so ang pagkakal ng mga baboy sa farm, usually ito ay applies to the breeders, yung boars and sows. Meron dalawang klase ng rason kung bakit tayo nagkakal. Ang una, yung nakaplano at ang isa yung hindi nakaplano. So, ang nakaplano, usually ay dahil matanda na yung ating barako o inahin, and mostly it is 25% of the reasons kung bakit natin sila tinatanggal. And 14% is due to the poor performance ng ating breeders. Now, when it comes to unplanned culling, meron tayong maraming rason, mas maraming rason na hindi nakaplano. Unang-una, sinasabi natin na not in pig. Ano ba yung tinatawag na not in pig? Hindi siya naglalandi o hindi rin siya buntis. So kumbaga, wala talaga siyang laman o hindi nagpapakita ng paglalandi, hindi rin siya buntis. And ang pangalawa is 12% is due to lameness o pamimilay. And then also may 12% din na dahil sa hindi nagbubuntis. Na-breed naman siya pero hindi siya naging successful. And 6% of those na kinakal natin na hindi nakaplano ay yung mga nag-a-abort. So, hindi naman natin gusto yung mga inahin na lagi nag-a-abort kasi wala tayong maaasahan doon, no? And then, may 5% na sinasabi na hindi talaga naglalandi. 5% din, walang gatas. Medyo mahirap kapag ang inahin ay walang gatas kasi lalaki rin ang gastos natin sa pagbubuhay ng mga biik. And 3% is due to diseases. So, nabanggit niyo po kanina, ma'am, na yung about sa performance po. So, ano po ba ang mga dapat nating tingnan? So, culling of sows po muna tayo. Okay, sa culling ng sows, marami-rami na ating tinitingnan, no? Unang-una, litter size. So, pag ginawa na siyang inahin, hindi tayo stricto pagdating doon sa kanyang sa dami ng biik, na ipapanganak sa unang anakan at sa pangalawa. Sa una, kahit konti lang yan, okay lang yan, pero sinasabi natin na sa pangalawang anakan, dapat mas marami kaysa sa una. Pero it is not an indication kung magandang inahin. So, malalaman lang natin kapag nasa pangatlong anakan na, dapat hindi bababa sa 24 ang piglets na kanyang ang ipapanganak sa unang tatlong anakan. And then sa pag-apat o hanggang 6 na anakan na, hindi na bababa sa 27 ang piglets, hindi kasama yung mga ipinaampon sa kanya. So, yun talaga mga biik lang niya. And then, kapag 7 anakan na or mas matanda pa siya, hindi rin bababa sa 27 sa huling 3 anakan, plus, kailangan hindi siya magkakaroon ng mas marami sa 2 biik ang below 1 kilogram ang timbang. So, yun. And after ng 6 parity, kalimitan ay kandidato na talaga sila for culling. Now, also, we look at the production days. Siyempre, mas gusto natin na pagkatapos magwalay ang inahin, hindi lalabas sa maximum na yung 10 araw na siya ay pahinga. Oo, so yung 10 araw na yon, dapat nga, usually nga, 3 to 5 days bumabalik na sa paglalandi o masaserve na natin. Pero we have a maximum of 10 days para naman kung namayat siya, makabalik din ang katawan niya sa tamang pangangatawan bago natin i-breed. And then also, yung fertility and prolificacy,
sinasabi natin na dapat ang inahin nanganganak at least 2 beses sa isang taon. Now, we also look at the maternal instinct. So, dapat may pusong nanay siya. Marunong siyang maalaga siya sa kanyang mga anak. Pero alam natin na mayroong mga inahin minsan na may cannibalistic tendency. So, hindi natin gusto yung gano'n na nangangagat o kung minsan nangangain pa ng biik. So, usually sa unang beses na nanganak yan nangyayari. And then disposition. Tinitingnan din natin ang inahin kung siya ba ay agresibo. Minsan kasi merong inahin na lalapit lang ang caretaker, ang tapang na niya. So, medyo hindi maganda ang ganun. Kasi kung mang-aaway siya ng caretaker, kahit yung mga biik niya, makakalimutan niyang pagproteksyonan. And then, milk production, dapat ang gatas ng ating inahin ay enough for at least 8 biik. Oo, mahirap yung kulang sa gatas kasi malaking gastos yun. And then, quality of piglets, dapat 1.3 to 1.4, sabi nga, 1.5, sabi natin 1.4 ang piglets niya. Pero ikakal natin kung mahigit sa 10% ang mas mababa sa 10 kilograms. And then, kung may mga abnormalities din ay pinapanganak niya, may mga hernia, scrotal hernia, may atresia ani, and also yung cryptorchidism, yung isa yung itlog na nakikita natin. And then, kapag mahina na ang paa, hindi na rin siya maganda kasi malaki ang chance na makakrush niya yung mga biik. Huwag na natin sabihin dahil sa housing, pero yung mismong paa niya. And also, importante yung kanyang dede na functional pa. Kasi kung may problema na siya sa dede na minsan walang gatas o kaya yung may mga sirana na hindi na functional, mahihirapan din tayo sa ating mga biik. And then, sa age naman ng ating mga inahinin, sabi ko nga kanina, yung 3rd and 4th parity, yan kasi ang peak of production. Pero kalimitan, pababa na yung timbang ng ating mga biik kapag lumampas na doon. So from 5th parity, medyo pababa na. And then lastly, sa inahin, tinitingnan natin yung health problems. So usually, kung magkakasakit yan, wala naman tayong magagawa . Kung talagang hindi na kayang gamutin or yung mga sakit na nagkukos na ng mga maraming stillborn piglets at saka yung mga mummified, usually we consult the veterinarian and he or she decides if the sow is for culling na. Ayan. So yun ang mga tinitingnan natin pagdating sa inahin. Kailangan po natin ito upang masigurado po natin ang patuloy na paglago po ng ating mga babuyan. So sa barako naman tayo. Yung sa barako, importante ring alamin natin ano ba yung mga rason kung bakit kinakal. Unang-una, sabi ko nga doon sa selection na ating discussion na isang episode ng Pigcast, importante yung paa ng barako. So kung ang paa ng barako ay may problema, mahirapan siyang sumampa. So most probably hindi siya makakapagbigay ng magandang dami ng similya, So kahit tayo imagine mo pag masakit ang paa mo, ang hirap, And also may mga barako na hindi na kayang sumampa. Maaaring dahil mahina yung paa o kaya medyo maedad na. So, kinakal na rin natin yan. The same goes, meron ding barako na baka naulyanin na. Mali na yung posisyon ng sampa, Dapat sa likod, sa unahan na sumasampa or yung wrong mounting position na tinatawag natin. So, kasama din yon. And also, kung pangit na ang kalidad ng similya, ibig sabihin, hindi na marami ang sperm cells. Mababa na masyado ang concentration. And also, yung quantity, kung masyadong kukonti, hindi bali kung okay lang na konti ang maibigay niya similya, pero kung mataas ang concentration. Pero kung kukonti na ang quantity at mababa pa ang concentration, ay medyo kandidato na siya sa culling. And then, meron din mga barako na masyadong agresibo. Matapang masyado, So, alam naman natin na kaya nga yung collecting pen nila may provision para makatakbo ang ating collector. So, there are times na nagiging aggressive sila. Kung yan naman ay boar for natural mating, an aggressive boar may fight a female or a sow or a gilt. So, hindi din siya natin gusto. And also, yung pinakabago kong nalaman na rason kung bakit kinakal is may mga kaso na ayaw nung lalo sa ngayon, ayaw nung mga buyers yung ganitong lahi ng barako. O kaya itong mismong barakong to ayaw nila. So kung walang demand, ikakal na natin siya. Or we can use for teaser boar, pero not for us to be used for reproduction ng piglets. Yun.
Yun ang mga usual na reasons. And also, sama din natin yung pagkakasakit ng barako. Okay. Kasi yung similya, kapag may sakit ang barako, kailangan magre-rest siya. So, yun, it also affects the quality ng semen. Alright, so maraming salamat po, Ma'am Ami. So, ayan mga kapigi, siguradong marami na naman kayong naitala sa ating pigcast ngayong araw. Kung interesado pa kayo sa mga susunod na episode ng aming pigcast, at syempre yung mga paparating pa na mga topics at mga usapin, huwag niyo pong kalimutan na bisitahin ang aming Facebook page, YouTube account, and Spotify account. Like and follow our Facebook page, International Training Center on Pig Husbandry. Alright, so don't forget to hit that bell button and subscribe. Bye! And that wraps up for this month's episode. Don't forget to subscribe, like, and follow to our Pigcast. Thank you so much for tuning in today.